So ayan, good evening everyone. So this is our meeting natin to for our advertising plan. So alam niyo naman nag-send na sa atin si Ma'am ng outline sa Google Classroom. Siguro nabasa niyo na din yung yung context, tama? So doon sa Google Classroom natin, meron doon nakaset na siya into 1 to 9. So merong introduction, number 2 is yung situation analysis, number 3 is the recommendation, 4 is the advertising creative strategy, 5 advertising media strategy, and 6 is implementation, tactics, and staffing calendar. 7, integrated marketing communication. So ayun, and last natin is yung budget. So first, dito sa natin, before tayo mag-proceed dito sa sa plan natin, yung gusto kong i-propose na topic, if agree kayo, naisip ko kasi is about sa mga cosmetics, makeup cosmetics. So since in demand siya sa natin sa Philippines, yung mga cosmetics nowadays. So ayun yung gusto kong i-propose na topic natin. So para mas marami tayong idea about dun sa cosmetics. So alam ko naman din na gumagamit kayo ng mga products ng cosmetics. So para mas mapadali yung plan natin, para mas marami tayong idea na mailagay dito sa introduction natin and sa kabuuang papers natin. So I tend to have this topic na lang ng na makeup cosmetics. So agree ba kayo dito sa natin, sa plan natin? Yes. Madali dahil lahat naman tayo is girly. I mean, hindi madali. Dahil all of us are using cosmetics nga. Yes. So ayun nga. So dito sa introduction natin, at nakikita naman din natin is zoom in nyo na lang pag medyo blur sa inyo. So yung sa introduction natin, actually mauna yung executive summary. So maggagawa tayo ng executive summary ng natin dun sa topic natin. And then after na executive summary is yung introduction na. So sa nakalagay naman dito sa notes ni Ma'am na maglagay tayo ng mga brief narrative overview about dun sa situation or yung sa topic natin na gagamitin nating title natin. So kailangan natin inanarrate lang natin siya yung yung sa introduction natin tsaka yung sa executive summary natin. So kailangan din natin mag-research about sa mga cosmetic products. So I think mamimili na lang ako ng certain product na lang, isang brand na lang na existing na product ng makeup para mas mapadali natin. Kumbaga yun yung target natin na pinaka-topic natin. Isang kasi pag sinabi natin cosmetics, so mas medyo malawak siya in general siya. So kailangan natin mag-isip lang ng isang brand lang ng makeup para doon natin magfo-focusan yung research natin. Tsaka yung advertising plan natin. So okay na kayo dun sa sa introduction. So proceed tayo dito sa situational analysis. So may nakalagay dito advertising problem or opportunity. So ipapasok ko dito yung SWOT analysis kasi pasok naman siya dito sa situational analysis, yung SWOT analysis. Alam niyo naman yun, yung strength, weaknesses, opportunity, and threats. So ayun. So may example din dito si Ma'am sa baba. Ayan, so yung about sa client, so description sa client, products, market served, and marketing objectives. So yung example niya kung paano natin siya inanarrate yung sa SWOT natin, SWOT analysis natin, yung sa strength, sa weaknesses ng certain product na pinili natin. So ayun, so question sa number 2. Question. Yes. Yung search natin cosmetic, ano ba to? Parang own product natin or mag-search tayo ng existing product? Existing na lang. Sabi naman pwede naman existing. Okay, sige. Kasi mas mapadali kasi pag existing na siya kasi available na siya sa market. Kasi pag own kasi natin na product, so mahirap siya kasi ipapasok pa natin siya sa market. Okay, sige. So, okay na sa inyo sa gets na ninyo yung sa number 2. So, ilalagay natin dito yung SWOT analysis na lang para mas mas mapalawak natin yung explanation natin. So, next naman is sa number 3 yung sa recommendation sa planning decisions natin. So, dito naman sa may nakalagay sa ibabaw yung advertising objectives natin. So,
we can conduct like concise like 2 or 4 statements ng advertising objectives natin. So may example dito si ma'am. Tagalog. Ayan, okay na. Yes. Ayan, so magko-concise tayo dito ng 2 or 4 statements sa advertising objectives natin dito. So, kung 4 yung gagawin natin, mas maganda mas 4 para mas marami talaga siya. So, isa sa example dito ni Ma'am is to create awareness of brand among 35% of consumers by year end. So, based doon sa topic na mapipili natin or sa product na mapipili natin. So, gagawa natin siya ng advertising objective. So, madali na lang 'yan. So, sa paggawa ng objectives, ito yung mga kailangan natin dito na words, yung to create, to foster, ganito ganyan. Basta sa atin na 'yon kung paano natin i-relate yung topic natin. So, okay na 'yon. Considerations from natin objective. Ayun na, okay naman na yun. Kasi dito lang tayo magbe-base dapat sa 4 na to na example. So, yung target audiences natin, list of key audiences segments to be reached, priority of segmentation like for example, primary versus secondary. Like for example, yung mga target natin, yung target audiences natin, ano ba yung mga target audiences na pwede possible sa sa makeup cosmetics natin. So, pwede yung mga students, pwede mga students, 'di ba, from first year college ganito, fourth year ganon. So mas marami tayong idea. Oo. Yung professionals. Yes, tama. So ayun. Tapos dito naman sa communication strategies, may nakalagay dito is ayun, gagamit lang tayo dito ng mga yung visual elements, audio elements, music jingles, sound effects. Basta either i-ask ko na lang din dito si ma'am if mamimili na lang tayo dito sa sa 4 na nakalagay dito. Kasi ito kasing audio elements hindi naman siya pwede kasi pwede naman siya jingle sounds if yung sound effect kasi hindi na siya pwede. Yung jingles lang yung possible dito kasi pwede naman natin siya ilagay lang yung parang pinaka word lang. Then, sa visual elements naman, mga photos lang, photos versus drawings, ayun. Kailangan yung mga graphics, mga graphics, mga logo ng ng product natin. So, sa copy elements naman, lalagyan, ayun, gagawa tayo ng tagline. So, naisip kong tagline dito since lahat naman ng tao ay gumagamit na lalaki, babae, lesbian or mga third community, gumagamit naman sila ng product. So yung gagawin ko dito sa copy elements, yung sa taglines is yung na lang, beauty and diversity na lang kasi diverse world naman tayo. So kahit kumbaga yung tagline ko na yun is parang walang racism na nagaganap. So kahit anong kulay meron ka, ayun, parang walang walang discrimination na nagaganap dito sa natin. So, ayun yung pinaka-tagline ko. Short lang siya pero mas maraming yes. So, sana tayo number 3 and then number 4 is the advertising creative strategy. So, ito na yung big idea natin. So, gagawa tayo dito ng gimmick. So, gagawa tayo ng mga poster dito. Ayun. Pagkakainiti ko dito, ayun yung pagkakainiti ko dito about sa mga copy visuals, gimmick, device to be used in the campaign. So meron nakalagay dito yung cost, ad size, commercial length, production cost, media cost less target audiences. So ayun na lang yung mga gimmick natin dito. Siguro gagawa tayo ng mga poster. Nakakasunod, guys. Yes, sis. Okay. So, meron tayo ditong advertising media. So, sa advertising media, yung mga patterns. Ano ba ito? Ayun, kung ang ginagamit natin. Kung siguro traditional media, newspapers, magazine, television, radio. Ito yung mga Then, meron dito nakalagay din yung formative research. So, babasahin na lang din natin siya. So, progressive testing din, evaluative research. So, kailangan mag-research din tayo ng about sa sa product natin.
So number 7 is the integrated marketing communication. So yung sales promotion na gagawin natin, magkakaroon din tayo dito ng promotional campaign. Gagawa din tayo ng mga mga pictures. Sales promotion, yung mga pictures, ayun yung mga ano ba yan? Yung mga yung mga promo na kung magkano yung bundle natin yung mga products natin, ganun. So public relation, event sponsorships. So number 8, ayun, ito yung sa number 8, ito na Maingay, may nangangaroling. okay lang. Sa number 8, ito na yung formative research natin. So we need to have a research regarding our product, and then last is yung budget natin. So we as researcher, as a marketing advertising planner, so we need to tend to have a budget proposal din, kasi kailangan din kasi sa isang plan na magkaroon tayo ng budget. Budgeting kailangan natin dito kasi product yung ipopropose natin sa plan natin. So ayun na yung last natin, yung budget. So okay na ba, guys? Yes, sis. Kung may question lang kami, mag-PM na lang kami sa GC natin. Okay, sige. Thank you so much for attending, guys. Okay, thank you din, sis. Bye. Thank you. Happy holidays. Happy holidays. Bye-bye. So ayan, good evening. Yung na-discuss namin kanina is about dun sa advertising plan natin. So ito yung binigay na outline sa atin ni ma'am. Itong nakikita mo sa screen, yung sa advertising plan. So meron tayong siyam na kailangan nating gawan ng plan about dun sa napipili nating topic. So yung napili nating topic is about cosmetic products. So we can choose only certain brand ng makeup products para magawa natin ng advertising plan. So ako na mismo mag-message sa inyo online o doon sa GC natin about dun sa product na gagawin natin ng plan. So meron tayo dito introduction, so number 2 situational analysis, so hanggang 9 yon. Kung nabasa mo na to, ayan, yung last natin is yung sa budget, yung sa number 9. So ayun, so pahapyaw natin yung sa introduction naman. So kailangan natin i-narrate lang natin yung mga important details doon about dun sa product natin. So sa situational analysis naman, dito naman ipapasok natin yung SWOT analysis kasi pasok siya dito. So dito sa recommendation, so meron tayong advertising objectives. So kakaroon tayo ng concise statements na 4. So bali 4 tayo ng concise statements based doon sa product natin or based doon sa title natin. So we have 4. Ayun, then kasama dito sa advertising objective, sa number 3 is yung sa target audiences. So ano ba yung magiging possible na target audiences natin? So pwede yung mga students, mga young professionals, so ayun, and so on and so forth. So next is meron ditong competitive product advantage, product image position. So magkakaroon din tayo ng mga post na mga promotional campaign natin. So number 4, advertising creative strategy, yung sa big idea natin. So yung dominant ng natin. So gagawa tayo ng mga gimmick or mga visual gimmicks and device to be used in the campaign natin. So number 5 is advertising media strategy. So ano nga ba 'yon? Yung mga kung saan natin mas mapadali yung yung advertising na gagawin natin as advertising media platform na gagawin natin. So andito naman, so basahin na lang din natin. So number 6 is ayan, sa implementation tactics. So basahin na lang din natin to, sis. Yung mga formative research, kailangan magre-research tayo regarding our topic. And then number 7 yung sa integrated marketing communications. So ito na yung sa sales promotion natin. So mag-create tayo ng mga coupons natin. Ano ba yung mas madali para mas ma-hook natin yung mga audience natin. So gagawa tayo ng sales promotion, direct marketing, then public relations. So number 8 natin is
Ayan, sa evaluation natin. Ayan, sa evaluation. So, meron dito sa evaluation yung mga formative research, yung mga based sa topic natin, yung mga pasok na mga research na possible dun sa product natin. So, ayun na yun sa progressive concurrent testing and evaluation research, ayun na. Basta more on research yung yung sa number 8 natin. So, sa budgeting natin is yung last, yung sa number 9. So, ayun, gagawa natin siya ng budget, yung product natin base doon sa proposed plan natin. So, ayun lang. So, mamimili ako tapos i-disseminate ko yung bawat chapter na to, yung bawat 1 to 9 na to, para magkaroon tayo ng sharing ng ideas para maisama natin dito sa sa advertising plan natin. So, ayun lang. Kung may question ka, pwede mo erase. Ayun. Okay na sa'yo, sis. Nagigets mo na siya. Ito na lang ano sa amin ng topic mo. Okay, sige. Tapos basahin nyo lang din tong outline ni ma'am para magkaroon kayo ng idea. Then tonight, gagawa na ako ng title natin. Tapos start na tayo ng mag-propose ng mga kailangan natin. Okay, sige. Thank you so much. Bye.